Sino yun? Si Jomar. Hello, magandang hapon po. Alas 3. 16. Ang ating po pag-usapan ay yung pinakasikat na presidente sa buong mundo ngayon. Walang iba kundi si President Yoon. Ano po meron kay President Yoon, mga kaibigan ko, mga Pilipino sa loob ng Pilipinas at labas ng Pilipinas, ay hinahalin tulad ko sa mga usaping corruption kasi ito eh. Ang ating mga bansa ay puno ng mga corrupt na mga politiko. No, nandiyan din si Sara Duterte na kinakasuhan ng corruption. Although isama natin kahit hindi pa napatunayan, andyan yun si BBM na inaakusahan na yung mga tinatawag na mga akap-akap, inubos nila sa pondo ng ayuda, pero binubulsa. At nandyan yung lahat na, may Kabagan Bridge na nahulog, may eleksyon na mga niyayari sa bribery sa Miro, na may ebidensya pinakita si Congressman Dan Marcoleta na nakapagdeposito ng $100 sa dalawang bank account na pinangalanan sa account name ni George Erwin Mojica Garcia. At andyan din si Romualdez na napakalaki ng kanyang confidential fund na ginagamit niya pang suhol sa lahat ng congressman. At para naman ito'y susunod sa kanya, na sa isang kumpasi pa lang ni tinatawag na ito na si Romualdez, kaya niyang pabagsakin ang kahit sinong Supreme Court justices, i-impeach niya. Kahit Supreme Court Chief Justice, kaya niyang i-impeach. So, kaya niyang i-impeach yung presidente kung gustuhin niya. Kaya niya i-impeach yung lahat ng mga commissioner sa COA, tsaka chairman ng COA. Kaya niyang impeach ang commissioner ng COMELEC at pati chairman ng COMELEC. Kaya niyang i-impeach ang civil service na commissioner tsaka chairman. Ang human rights chairman tsaka commissioner, kaya niyang impeach. Kaya niyang impeach ang ombudsman. So, ganoon po siya ka-powerful. So, gayon, ganoon nga mga opisyal natin, mag-akusa, lahat sila nag-akusa, kani-kanyang batuhan, pero lahat po na nag-akusa ay mga corrupt din. Kasi yung presumption ko na corrupt sila ay makikita mo po sa kanilang mga sinusuot na mga bag, gagaya kay Stella Luz Kembo. Dami yung may Christian Dior din siya na bag. Marami sa mga klaseng bag, tsaka yung matbigat pa. Kada bag na yan, may terno pa na gown. Ganon din kung Christian Dior yung bag, Christian Dior din ang gown. So ganon po yung mga politiko sa atin. Ehemplo lang siya, hindi lang siya gumagawa niyan. Marami pong mga politiko at saka mga asawa ng politiko. Diyan mo makikita kung gusto mo bistuhin kung nagnanakaw ba ang isang politiko o hindi. Tingnan mo kung ano ang dala-dala ng asawa niya. Makikita mo sa bag ng asawa niya. Makikita mo sa salamin ng asawa niya. Makikita mo sa gown ng asawa niya. Makikita lahat. Ang hindi mo lang makikita dyan, yung bra at panty, siyempre patago naman yan. Pero kahit bra at panty, branded pa rin. Ganun po ang ating bayan. Nakakahiya tayo. Kaya ngayon, in relation to that, pag-usapan natin ngayon itong nangyayari po sa South Korea. Sa South Korea po ay kalalabas lamang po ngayon ng desisyon ng impeachment court ng South Korea na binubuo ng talagang judges. Hindi kagaya sa ating sa Pilipinas na yung mga judge sa impeachment para sa darating na impeachment ni Sara Duterte ay mga politiko, mga senador. So pagka ganon, pag senador, siyempre political ang desisyon. Hindi po sila lay. Kung ating Pilipinas ang pag-usapan,
ang nangyayari po sa atin, ang desisyon ng ating impeachment court ay politika. Ibig sabihin, kahit guilty na, ay desisyonan pa rin nila na not guilty dahil po politika ang basihan. O kung minsan, balik na rin natin, kahit hindi guilty dahil walang ebidensya, pwede pa rin nila desisyonan na guilty dahil politika. Yan po ang sa Pilipinas. Aywan ko saan ba tayo nito itutungo nito. Yan ang pinaka-problema natin ngayon. Pero ganun pa man, pag-usapan natin ano ang nangyari sa impeachment ng South Korea. Ang apektado dito yung president nila. At akalain mo, nag-umpisa lamang ito sa issue na Christian Dior na bag. Kaya binabanggit ko yung mga Christian Dior na bag ni Stella Luz Kimbo na congresswoman ng Marikina na tumatakbo ngayon na mayor ng Marikina City. At naniniwala po ako na yung si Marcy Teodoro na mayor kasalukuyan ng Marikina ay napasuspende dahil sa galaw iutak yan ni Stella Luz Kimbo kasi bata siya ni Romualdez. Si Romualdez, ginagawa niya, kinakausap niya mga ombudsman para suspende ang lahat na kalabang politiko. So, yan ang paniwala ko, Mr. Romualdez. At ginawa po yan, although ang tinatakbo na posisyon ni Marcy Teodoro ay pagiging congressman sa 2nd District na Marikina, ay sinadya yan ni Stella Luz Kimbo na kahit tumatakbo siyang mayora ng Marikina sapagkat ang asawa ni Marcy Teodoro ay tumatakbo rin mayor ng Marikina. Kita mo? Kahit si Teodoro na nakikita ko ng babait din ay sa totoo lang, yan ang indikasyon ng korap. Bakit tumatakbo ka ng congressman, tatakbo pa ng mayor ang misis mo? Sa ngayon na ikaw ay incumbent mayor, congresswoman din ang misis mo. Yan po ang nakita natin. Ibig sabihin, wala ka talaga papuntahan kaliwat kanan. So ngayon, pag-usapan natin ang sa Korea. So bago tayo magsimula, tapos Kisuna Mayan, kapag politika ang hahatol by the numbers, kung sino mas marami na politika kakampi, kung kakampi mas maraming senador kakampi si Sara, sigurado siya mananalo sa impeachment. Pero kung mas marami ang kakampi ng kalaban niya, sigurado ko magiging guilty si Sara Duterte. Hindi na natin pag-usapan kung totoo yung kwento ng Mary Grace Piatos o kung ano pang ibang pangalan. Pag-usapan natin yung Christian Dior na bag ng South Korea, na asawa ng South Korean president. At yun po ang naging dahilan kung bakit na-impeach si President Yoon. Kanina lang po pinalabas yung desisyon ng South Korea Impeachment Court na nagdeklara na hindi na pwede magiging presidente pa ulit si President Yoon. Tatapusin na lamang niya ang kanyang term at hindi na siya pwede sumali sa politika ng South Korea. Ganun po ang parusa sa kanila. So magandang hapon, Christopher Talabocon. Good afternoon. Tirador, Engineer Dr. Dokausing, watching from Cabiao, Nueva Ecija. Oy, alam mo ba, Christopher Talabocon, yung Cabiao ay parang pangalawang bahay ko yan, pangalawang bayan. Kasi lagi ako umuwi yun doon nung buhay pa si Biding Garcia. May bahay dyan, may binigay nga ng lupa sa akin, hindi ko lang tinanggap eh. Na dyan ako, bilang bayad sa pagiging abogado ko sa kanya, ay titira ako dyan. So, andyan na ngayon, yung asawa niya, si Councilor pa rin, si Councilor Joe Garcia. So, Bibi Cortez, good afternoon. Origin Ford, tapos Moreno Hebero, watching from Dumaguete City. Maayong hapon kaninyo diha sa Dumaguete. Maayong hapon sa akong kumpare kay Epipanyo Labrador. Rocket, good afternoon, Dr. Toto. Pinoy Arin, good afternoon po, Sir Toto. Tapos, Pinoy Arin, sa bansa po natin, lubhang politika ang impeachment. Madalas hindi tinitignan ang bigat ng ebidensya. Ganun po yan. Kaya mali ang desisyon ng gumawa ng konstitusyon. Dapat ang impeachment judge, yung Supreme Court just mismo. Dapat ganun ang gagawin.
Wonder Mike, maayong hapon. Dr. Tirador. O, mas maganda, Dr. Tirador. Lily, magandang hapon po. Katoto, magandang hapon din. So, ito, pag-usapan natin sa ngayon. Elmer Hamias. Ay, Sir General Elmer Hamias. Mabuhay ka from General Elmer Hamias. Okay. Tumatakbo ka ba ngayon? Pagaw Baker, good afternoon. Tirador, Dr. Engineer Toto. Okay. Sino pa? Okay, ito, pag-umpisa natin. Ipakita ko muna sa inyo ngayon ang litrato ng mag-asawa na si President Yuon at saka si Mrs. niya. Makikita ninyo kung ano siya. At makikita din ninyo yung kanyang, i-discuss natin ang kontrobersiya kay Mrs. Yuon. Asa may pinakamagandang, hanapin ko pinakamagandang litrato niya. So, ito, hanapin natin. Ito si Mrs. Yuon. Okay, ipakita ko sa inyo si Mrs. Yuon saka si Mr. Yuon. So, yan, si President Yuon at saka yung kanyang asawa. Ang asawa niya po, nagpopular ito na presidente si President Yuon sa South Korea. Nahulog lamang siya, pati kapwa niya sa kapartido niya ay binibira na siya sapagkat po tika ba sa nagla-live pa ako, nagla-live. So, ngayon, tumatawag lang misis ko, sinabi ko lang live. So, ito, si Mr. and Mrs. Yuon. Kita mo naman, diterno yan. Asul na light ang suot na gown ng misis niya, mukhang Christian Dior yung bag na dala niya. Tapos, yung kurbata naman ni President Yuon, pareha kakulay din. So, ganun sila ka banidosa yung mag-asawa. So, because of that, minsan may dumating na isang pastor sa buhay ni Mrs. Yuon at kinausap siya. Ang pag-usapan, may hinihingi na pabor yung pastor. At bilang balik sa pabor na hiningi, niregaluhan niya ng $220,000 worth na Christian Dior na bag. So kung 22,000 pala, $20,000. So 22,000 ay mahigit 1 million sa peso. So walang kamalay-malay si Mrs. Yuon na yung panregalo sa kanya ng bag ay may secret camera pala ito si pastor. Nirecord niya sa kanyang video ang pagbigay niya ng bag kay President Yuon. So, nung panahon na hindi na naibigay ni Mrs. Yuon ang kanyang hiningi na pabor, ay in-upload sa YouTube yung video. Nung in-upload sa YouTube, ito na ngayon ang simula ng problema ni President Yuon. Kahit man ang hingi siya ng pasensya sa mga Koreano, ay galit pa rin sa kanya yung mga lalo na kapartido niya, kapwa niya kapartido niya sa kanyang partido, nagalit. So ito ngayon ang ipapakita ko sa inyo yung istorya sa dyaryo. Kasi unang-una, Koreano pagkasalita. Ipapakita ko sana sa inyo yung video na naging viral. Ang problema lang, hindi natin maintindihan kung ano binabanggit sa video. Ipapakita ko ngayon sa inyo, i-share screen ko yung isang istorya sa newspaper. Doon na lang tayo aasa sapagkat medyo naka-English. So, ang title po ng istorya na nilabas ng Time Magazine ng USA ay South Korea's Dior Bag Scandal.
explained. Basahin natin. Ito po si Mr. and Mrs. Yoon. Yan, kita po, magandang asawa niyo. Mahal na mahal niyang misis niya. O nakalagay dito 2,200, hindi pala 22,000, kundi at 2,200 luxury handbag, 2,000 lang pala, 100,000 pesos lang to, has shaken up South Korea's government leadership. Pinablis po ito noong January 24, 2024, last year pa. A $2,200 luxury handbag has shaken up South Korea's government leadership, creating divisions within President Yoon Suk Yeol's Conservative People Power Party and putting it at risk of losing popular support ahead of parliamentary elections in April amid an already charged political atmosphere. Yoon is reportedly feuding with members of his party over how to respond to a video. Kasi may video. Babe, sige, pakita ko sa inyo yung video. First Lady Kim Kyun-hee receiving a Christian Dior handbag, allegedly inappropriately, though under dubious circumstances, in September 2022. Since the video surfaced last year, Yoon and his wife have not directly addressed the allegations, but the controversy has sparked criticisms among fellow party members, as well as the People Power Party's rival Democratic Party, which currently holds the majority of seats in the National Assembly. So, ibig sabihin, kahit yung pagpresidente ay hawak ng People Power Party, pero mas maraming kasapi sa mga congressman nila ay galing sa kalabang partido na Democratic Party. So on January 18, People Power Party interim leader Han Dong-hoon, considered to be Yoon's protege because of how close they were, told reporters that the handbag can be a matter of public concern. The Korea Times reported. Days later, Han confirmed to Korean reporters that he'd been asked by the president's office to leave his post, though he rejected the offer to resign. While Yoon and Han seem to have mended their fractured relationship, appearing together at a recent public event, the Dior bag scandal, or Christian Dior bag scandal, as local media have dubbed it, remains a point of contention among some PPP members. One member even linked the First Lady to the notoriously lavish French Queen Marie Antoinette. Meanwhile, People Power Party opponents have used the scandal to chip away at public support for the party. Public opinion polls published this week show 70% of South Koreans want Yoon to address the issue, according to local newspaper Hankyoreh. It is serious and should not be overlooked, said by Representative An Chul-soo of the People Power Party in a radio interview. I've seen cases where negative issues that are not properly addressed ahead of the elections ultimately impact voter sentiment. So what exactly did the video capture? O ito, in-explain sa English kung ano makikita sa video. Ipapalabas natin ang video, basahin muna natin ang explanation. The video, which was shot clandestinely by Korean-American pastor Choi Jae-young, was first posted by left-leaning YouTube media site Voice of Seoul News in November. The footage shows Choi behind the camera walking to a Christian Dior store. Ay, nabili! Pumunta siya sa Christian Dior store to purchase a handbag, with receipts showing it cost 3 million won. The video continues to show Choi walking into the office of Kovana Contents, an exhibition planning firm in Seoul that First Lady Kim owns. Inside, he meets the First Lady and passes her the Dior shopping bag. In turn, Kim was heard responding in Korean, "Don't keep doing this and never buy something as expensive as this." So, ibig sabihin,
narinig si Mrs. Kim na asawa ni President Yoon na nagsalita pa, huwag mo na gawin ito. Ha? At magbuwag kang bumili ng kahit ano na expensive na kasing mahal nito. So, sabi ng the Korean Herald reported that the president's office confirmed Kim's receipt of the bag. So, tinanggap niya rin pala kahit nagsabi, pakunwari lang pala yun na huwag mga sabi na huwag mong gawin ito. And said that it was being managed and stored as a property of the government. Under South Korea's anti-graft law, it is illegal for public officials and their spouses to receive gifts worth more than 1 million Korean won in one sitting, or a total of 3 million won within a fiscal year. According to Korea Herald, Choi admitted to the National Assembly that he had planned the exchange and recorded it with a camera embedded in his watch. Sa relo nilagay ang camera. He said he was able to meet Kim directly because they hail from the same hometown, and he had decided to film the video because he believed Kim regularly abused her power as First Lady, claiming that she privatized and monopolized all systems in the presidential office. Choi has defended his issue of a secret camera, saying that there would have been no other way to expose Kim's alleged malfeasance, amid claims from People Power Party supporters that the First Lady was entrapped in the situation. What have reactions been like? Voice of Seoul reportedly first filed a complaint accusing both Yoon and Kim of bribery with South Korean authorities. A civic group also filed a complaint in December with the country's Anti-Corrupt and Civil Rights Commission, requesting an investigation of Kim's possible violation. People Power Party lawmakers have been divided. Representative Lee Sang-min told the radio broadcast that one may think that the First Lady fell victim to a setup using a spy cam. However, the situation did involve the exchange of the luxury bag, making it difficult for her to entirely evade accusations. Some lawmakers are asking for the First Lady to apologize, while Yoon's conservative supporters have called the video a political stunt ahead of the upcoming parliamentary elections. The president's office maintains there is no need to apologize over the incident as the gift Kim was given was considered as having been received not personally but rather by the state. Local paper Hankuri reports. So how controversial is South Korea's First Lady? First Lady already had a fair share of past controversies. Even before Yoon became president, Kim issued a public apology during his campaign for inflating her credentials in her resume, and in 2022, allegations of Kim having plagiarized her doctorate dissertation and other academic publications during her time in university surfaced. So nandadaya pala sa kanyang thesis. According to the Korea Times, Kookmin University, where she received her PhD, found no serious violations of academic code of conduct or plagiarism after probing her publications. Kim also previously faced accusations of tax evasion, and in February, a court ruled that her and her mother's accounts were used in Jut's Motor stock price manipulation scandal. Earlier this month, Yoon vetoed the bill that would allow the Korean National Assembly to conduct a probe into the First Lady's alleged involvement in stock market manipulation. So yan. So nakita niyo ng matindi, ganun ka-corrupt pala yung presidente nila. Yung vice president, yung asawa ni presidente. So with that, nakita ninyo, mas maliit na kontrobersya yung ginawa ni Mrs. Yoon. Ang kanya nga, dahil nabisto siya, yung bag na tinanggap niya ay sinuko niya sa pamahalaan nila. And yet, nag-spar ng kontrobersya, political storm. At yan, at the end, ay yan po ang nagpabagsak sa kanyang mister. At kanina nga, nahatulan ng guilty na verdict sa impeachment or ng impeachment court itong si President Yoon. Meron ba dyan sa Pilipinas? Mas marami nang ninakaw nila ni BBM, di ba?
sa mga ayuda rito, ayuda roon. Para lang mananalo sa eleksyon mga kakampi. Tapos, kinuha pa ang 89.9 billion sa PhilHealth na patunayan na. Inamin na nila sa Supreme Court na wala palang patutunguhan, basta kinuha, marami silang proyekto na pinunduhan. At pinundo yan sa mga proyekto kagaya ng flood control projects, sa mga ayuda nila, sa kanilang iba pang mga proyekto na gusto nila. At kinuha rin ang 117 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC. Ngayon, pag tinanggal mo yun ang deposit, ang pera ng PDIC, 117 billion, nalalagay mo sa balag ng alanganin. Kung may mga bangko na natutumba, sino ngayon na magbabayad sa mga depositor ng mga natumbang bangko? Kasi iyan naman talaga ang pakay kung bakit may PDIC. Ang PDIC nakatayo para kung depositor ka ng isang bangko na natumba, babayaran ka sa kada hanggang 500,000 pesos sa pera mo na na-deposito. Ganun po. So kayon, sino pa magtiwala sa banking system natin? Tinanggal nyo na yung insurance, yung warranty na hindi mawawala ang pera ng depositor. Ganun po nangyari. So papunta tayo ngayon. Ito ay nagdulot, itong video, tingnan natin ang video. Ang video, papakita ko sa inyo, pero nakasalitang Korea. So, pero nakita natin si English kung anong ibig sabihin. I-play natin. Ito. Naka-text and language ito ng South Korea. tingnan 윤석열 natin. 대통령의 부인 김건희 여사와 관련된 주장으로 정치권이 달아올랐습니다. 유튜브 채널 서울의 소리가 지난해 9월 김 여사가 한 목사로부터 명품 가방을 받았다고 주장하며 관련 영상을 내보내면서입니다. 당장 민주당은 책임 있게 해명하라고 대통령실을 압박했지만 대통령실은 언급할 대상이 아니란 입장만 내놓은 상태입니다. 전반적인 사실 확인을 위해 저희가 해당 목사를 직접 취재한 결과 Yan ata yung pastor ng American pastor na Koreano. Yan siya. 김 여사에게 준 고가의 선물을 서울의 소리 측에서 준비해준 사실도 확인됐습니다. 여권에선 함정 취재란 목소리를 Ayan si Mrs. ni Kim. Yan. Mrs. ng presidente. 더 키울 걸로 보이는데 하나하나 따져보겠습니다. 먼저 김지성 기자가 보도합니다. 유튜브 채널 서울의 소리가 어제 공개한 영상입니다. Yan. 윤석열 대통령이 취임 뒤 서초동 사저에 머물던 지난해 9월 13일 김건희 여사가 운영하는 전시기획사 코바나 컨텐츠 사무실에서 몰래 촬영된 영상이라고 소개합니다. 코바나 컨텐츠 사무실은 윤 대통령이 살던 서초동 아파트 상가에 위치해 있습니다. 촬영한 사람은 재미교포인 최재형 목사. 최 목사가 김건희 여사에게 무언가를 건네는 듯한 Yan ang bag ng Christian Dior. Yung shopping bag. Sa loob niya ang Christian Dior. 대화가 오갑니다. 아이고, 선물도 보내주시고 그래서. 아니 이거 왜 세우세요? 아이고, 그냥, 뭐, 다음부터는 뭐 못해도, 이거. 아니 정말 하지 마세요. 이어 해외 유명 브랜드 쇼핑백이 화면에 나옵니다. Yan. 서울의 소리는 서울 한 유명 야, 백화점 진짜 본점에서 인정만. 구매한 300만 원짜리 명품 가방이 김 여사에게 전달됐다고 주장했습니다. 최 목사는 김 여사가 명품 가방을 따로 돌려주지 않았다고 설명했습니다. 아니 이쪽은 그렇게 세우지 마세요. 아이고, 알았습니다. 네. 네. 저도 성이니까. 민주당은 대통령실을 향해 김건희 여사가 선물을 받았다면 김영란법 위반이라며 해명을 요구했습니다. 받았으면 아직도 소장하고 있는가? 무슨 이유로 면담을 했는가? 이런 부분을 좀 답변을 대통령실 측에서 좀 해주었으면 좋겠습니다. 경우에 따라서는 법 위반이 될 수도 있는 사안이기 때문에 대통령실은 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있습니다. JTBC 김지성입니다. 김건희 여사가 실제 명품 가방을 받았는지 분명히 밝혀야 할 문제입니다. 그런데 이와는 별개로 취재 과정에 문제가 있었다는 Tama na to, hindi natin maintindihan ang salita eh. So, but at least, pinakita ko sa inyo ngayon ang kontrobersya na pinagmulan kung bakit na-impeach si President yun. So, kaya dapat sana
mapupunta sa dyan at ilatag ang lahat ng ebidensya sa ating sariling impeachment. Okay? So, ngayon, pupunta tayo dito sa basahin natin ngayon yung decision ng South Korea. Ito, basahin natin. Ipakita ko sa inyo ngayon ang balita tungkol sa South Korean, yung balita na impeach na guilty si South Korean President Yoon. So yan. Saan ba ito? Hihihihi. May istorbo itong ito na lang, itong balita na lang na ito. Masyadong hindi magulo. Ito ang balita, basahin natin. Nakalagay dito, South Korean court upholds President Yoon's impeachment over martial law order. Bakit martial law? Kasi dahil po doon sa kontrobersya na walang tigil, paulit-ulit yung bato ng akusasyon kay President Yoon patungkol sa Christian Dior-Nabag, hanggat sa dumating gumawa ng sariling isyo itong grupo ni President Yoon na kunwari mayroong dissident o intelligence information na lulusob ang North Korea sa kanila. Kaya ginawa nilang dahilan para magkaroon ng martial law. So yan po si President Yoon. Namuti naman buhok niya. Sabi niya, a South Korean court upheld the impeachment of President Yoon Suk-yeol on Friday, officially throwing him out of office over his botched imposition of martial law and setting the stage for a new presidential election. Yoon's brief martial law declaration and subsequent impeachment trial have deeply divided South Korea, a KO's ally and one of the most vibrant democracies in Asia. Protests for and against the conservative leader's removal from office have been held regularly, and officials had barricaded the courthouse ahead of the ruling on Friday in anticipation of possible violence. The political turmoil has also sidelined South Korea as it grapples with steep U.S. tariffs imposed by President Donald Trump, as well as growing military cooperation between rival North Korea and Russia. Yoon, 64, was not in court for the ruling, but at his presidential residence in central Seoul, the South Korean capital. The decision, which was broadcast live and cannot be appealed, allows Yoon to finish his 5-year term, which runs until May 2027. So ito na ngayon, makita mo sa litrato na video ay binanggo dito si President ng South Korea. Next, the ruling comes just over 4 months after Yoon issued a surprise martial law order on December 3, citing threats from anti-state forces and accusing the opposition-controlled parliament of paralyzing the government. The late-night order included media censorship and a ban on all political activities, and was quickly followed by the arrival of hundreds of soldiers and police officers at parliament. Lawmakers who pushed past security cordons to enter the building voted to reject Yoon's order, which he rescinded about 6 hours after it was issued. Top military and police officers have said that Yoon ordered them to drag lawmakers out of parliament to stop them from voting against the order. But their testimony has been challenged, and Yoon denies the allegation. Yoon was impeached on December 14, with lawmakers saying the martial law declaration was unconstitutional.
He also faces a criminal trial on charges of insurrection, one of the few offenses for which South Korea presidents do not have immunity. While Yoon is not the first South Korean president to be impeached, he is the first to be arrested while in office. He spent almost 2 months in detention before being freed last month by a Seoul district court, which cited procedural issues. Since then, Yoon has kept a low profile as he awaited the impeachment ruling, which his People Power Party had pledged to accept regardless of the outcome. We expect a neutral and fair decision, lawmaker Kwon Yang-si, the party's interim leader, said Tuesday. Yoon's 2 trials, as well as charges and impeachment proceedings brought against multiple other officials, have deepened polarization between South Korean liberals and conservatives. Conservatives have embraced Yoon's unsubstantiated claims of election fraud, adopting slogans and symbols associated with Trump supporters such as "Stop the Steal," while some liberal politicians have called for the removal of any judges who rule against impeachment. About 20,000 police officers were expected to be deployed nationwide on Friday, and the U.S. Embassy in Seoul issued an alert on Thursday warning U.S. citizens of large-scale protests and an increased police presence. Yoon's reinstatement had been considered more likely after the Constitutional Court overturned the impeachment of Prime Minister Han Duck-soo last week on procedural grounds. Han, who became acting president after Yoon was impeached, only to be impeached himself after less than 2 weeks, immediately resumed the role of acting president. The article was already published. Okay. So, yan po ang istorya ng impeachment sa South Korea. Ang korte na nagdesisyon ay hindi politiko, kundi talaga mga judges. So, yan po ang istorya. Kaya ba natin sa Pilipinas? Ngayon, may upcoming impeachment tayo kay Sara Duterte. So, ang problema ko lang sa impeachment ni Sara Duterte, ang mga magdidesisyon ay mga senador na pwede sila magdesisyon na sabihin lang hindi guilty or innocent si Sara Duterte sapagkat political decision nila. Hindi kagaya dito na kung nakabase sa ebidensya ay ang sa South Korea. Dito, kahit malakas ang ebidensya, kung ayaw ng mga senador pasensya na kayo ha, naputol ang internet ko. Ay sana, patapos na rin ako. Bigla naputol, hindi ko alam kung bakit. Inaatake at tayo. So at least, yan na masasabi ko na sa ating impeachment, sana mananaig yung ebidensya. Ang problema dito, kung pwede rin mangyari na mapatunayan ni Sara na hindi siya guilty, pero iboboto pa rin siya na guilty ng mga senador. Kasi politika nga ang pagbasihan. So yan ang pinagpagkakaiba sa ating impeachment kumpara sa impeachment ng South Korea. Nevertheless, siguro para mabigyan kayo ng ideya kung ano may expect niyo sa tinatawag na impeachment laban kay Sara, bibigyan ko kayo ng umpisa kung ano ba talaga ang mga issue. Pang-umpisa na mga para magkaroon kayo ng basihan. Okay? Ito, ang una na mga akusasyon kay Sara, ang iba maliban yung sa mga
mga tinatawag, sabihin na natin, ang unang akusasyon ay yung aligasyon ni Senator Trillanes na mayroong mga bank accounts si Sara. Pero yung bank accounts na po yun ay nangyari po yun nung siya ay mayor pa ng Davao City. So kung ako tanungin nyo, pwedeng ibabasura yung kasong yun sapagkat hindi pa siya vice presidente nung mangyari yung insidenteng yun. Kung na-withdraw na lahat yun, wala na. Hindi na pwedeng mapapatunayan kasi ang ebidensya po ni Senator Trillanes or ex-Senator Trillanes ay nagpapakita, sabihin na natin totoo, nagpapakita na 2016 pa na taon yun. Okay? So, kailangan paparusahan natin si Sara Duterte kung masusunod ang ebidensya sa mga bagay na ginawa niya nung siya ay Vice President na. Hindi po natin siya pwede parusahan sa mga bagay na ginawa nung siya ay hindi pa Vice President. Ganun lang po. So, ibig sabihin, that remains to be seen kung ano ba talaga, kung may ipapatawag ang AMLAC at saka mga bangko at kung totoong may bank account, diyan natin malalaman. So, yan po ang isa sa mga issue na bantayan ninyo pagdating sa impeachment. Pangalawang issue na babantayan ninyo pagdating sa impeachment ay yung sa confidential fund. Sa confidential fund po kasi, inaaligasyon nila na ang pera ay hindi ginasta sa patutunguhan ng mga proyekto ng mga gathering of confidential information. Yan po ang akusasyon nila. Ngayon, saan na tayo sa ngayon? Titingnan natin, sabihin natin totoo po yung lumabas sa Quadcom at saka sa Good Governance Committee. Ganito po yung lumabas doon. Lumabas po na ang mga pera ay ibinigay sa mga tao na nagpapangalan ng mga hindi totoong pangalan. Fake na pangalan. Kagaya ng pangalan ng Mary Grace Piatos. Lahat po yun, fake po yun. Libo-libo pangalan na mga mahigit 1,000 na pangalan na resibo nibigay. Lahat po yun, fake po yun. So ngayon, ang tanong, magigilty ba si Sara kung yung pangalan na fake? Sagot. At kung secret funds, pwede lamang siya magigilty kung hindi siya pwede magilty kung dahil sa secret funds dahil po yan naman talaga ang kalakaran sa military intelligence operations. Ngayon, wala pa pong batas na inilabas na bawal ang paggamit ng mga alias na pangalan para sa pagre-resibo kung saan napunta ang pera ng confidential fund. Kahit yung confidential fund ni BBM, lahat yan, sigurado ako, fake mga pangalan na katanggap dyan. So, ibig sabihin, kung yan lamang ang ebidensya ay hindi mananaig, hindi natin mapatunayan na yung pera nga ay hindi napunta sa tamang papuntahan. O di kaya, hindi natin mapatunayan na binulsa ni Sara ang pera. Okay? So ano ngayon ang ating titingnan? Kasunod nun, pinatawag ang mga disbursement officers ng DepEd at saka Office of the Vice President at napatunayan na lahat ng pera na nilabas nila ay napunta sa dalawang military colonels. Sino yung mga colonel? Si Colonel La Chica at saka si Colonel Nolasco. Noong nagkaroon ng hearing sa Good Government Committee, nandoon si Colonel Nolasco, nandoon si Colonel La Chica, at inamin nila na napunta sa kanilang pera. Pero anong kasunod na mangyari? Kung ganun lamang ba, masasabi na natin na binulsa ni Sara ang pera? O di kaya hindi napunta sa tama yung confidential fund dahil sa inamin naman ni Nolasco at saka ni La Chica na sa kanila pinadaan ng pera? Kasi sila ay inamin din nila na sila po ang naka-assign o naka-detail na intelligence officers ni Sara para sa Department of Education at para sa Office of the Vice President. So, see, nakita nyo na? So, kung yan lamang po, hindi natin makukonvict si Sara dahil hindi natin masasabi kung yan lamang nakikita natin
na napunta sa pagnanakaw ang pera o di kaya hindi nagamit sa dapat paggagamitan na pambili ng impormasyon. Next, anong dapat gagawin? Ang problema lang sa ating mga congressmen, akusa lang ng akusa, kulang naman ebidensya. Bakit ko nasabi kulang ebidensya? Kasi hanggang ang ebidensya po natin ay hanggang doon lamang po sa natanggap ni Colonel Nolasco at saka ni Colonel Lachica ang pera. So, sabi ko, ulitin ko, hindi na bali, hindi pinag-usapan kung kay Mary Grace Piatos ang resibo. Bali, wala yon. Hindi po krimen yun. Dahil wala namang batas na nagsasabi na bawal gumamit ng alias na sa pag-liquidate o pagpapatunay na ang pera para sa confidential fund ay dapat nakalagay sa pangalan ng totoong tao. Wala pong batas ganon. Kaya hindi natin siya pwede makonvict. So ano ngayon ang ebidensya? Ang problema natin sa House of Representatives, napakaingay nila umakusa na ninakaw ni Sara. Pero wala silang ebidensya na naipapakita na yung tinanggap ng mga dalawang kernel ay napunta nga ba kay Sara? Kasi wala pang ebidensya hanggang ngayon na nagpapakita na yung tinanggap ni Colonel Nolasco at tinanggap ni Colonel Lachica ay binulsa ni Sara o di kaya hindi binigay sa mga tao na sangkot sa intelligence operations. Yan lamang po. So expect natin yan. Ano pa bang ibang isyu? Ang ibang isyu, meron bang, dapat mo bang impeach si Sara nang dahil lamang sa nag-press con siya, nagsalita siya, na kumontak siya ng isang tao na papatay kay BBM, kay Martin Romualdez at saka kay Lisa Araneta kung siya ay patayin. Kung ako tanungin mo, walang masama doon. Plain expression of disgust lang yun. At hindi naman grave threats yun, hindi krimen yun. Magiging krimen yun kung ibang tinatawag na threats made with a condition. Anong ibig sabihin ng threats made with a condition na pinaparusahan sa revised penal code natin? Yung kagaya niyan, oy, kailangan i-appoint mo si Toto Kausing bilang manager. Kung hindi mo siya appoint, papatayin kita. See, ano bang nakita niyo sa sitwasyon? Kung hindi niya gagawin, kung hindi gagawin ng tao yun ang pinapagawa sa kanya ng nananakot, ay tutuluyan ng nananakot ang pagpatay sa taong hindi gagawa. Baliktad naman ito. So, sinabi naman ni Sara, kung gagawin mo na papatay mo ako, papatayin ka ng taong na inutusan ko. Baliktad. So, hindi yun threat. Okay? So, hindi rin yun threat to national security. Kailan magiging threat to national security yun? Kung papatay. Pero hindi pa naman, hindi mangyari. So, ibig sabihin, para walang threat sa national security, ang gagawin ni BBM, lagyan niya ng mga security forces si Sara para walang mangyari sa kanya. Ganun lamang po kasimple. So, in other words, wala yun, mababasura yung impeachment accusation patungkol po dyan. So, ano pa bang ibang akusasyon na dahil sa pag-attendang maisog rally, ay, expression of freedom yun. Freedom of expression, hindi mo pwede saklawan yun. Kaya, mababasura yung ganun. Kahit sino sa atin may karapatan dumalo ng rally. Kahit awayin niyo pa ako, may karapatan kayo. Tapos ano pang iba? Yung magbabanggit ka na opposition, i-express mo yung isang bagay laban sa presidente, hindi po yun. Expression yun. Karapatan ng kahit sinong bayanan, sinong mamamayan ang magpuna sa ating presidente. Kaya baliwala. So, in other words, narinig nyo na ako na magsasalita na ang isa pa ba akusasyon sila, yung hindi raw pagdalo ni Sara sa hearing sa pagpapatawag ng House of Representatives ay ano daw yun? Kailangan tatanggalin siya pagka vice-presidente kasi hindi siya gumagalang sa House. Ang sagot ko dyan, basura yan. Bakit po? May sariling mandato siya at may tinatawag na independence of each office at separation of powers, kaya hindi pwede diktahan ng House ang isang presidente o vice-presidente o ombudsman na dumalo sa hearing.
karapatan yan ng isang vice presidente kung aattend siya o hindi. At kung hindi siya attend, hindi yan ibig sabihin na iniinsulto niya ang House o ang Senate. Clear? Klaro-klaro? So ngayon, mababasura din ang akusasyon na yan. Kasi karapatan nga, may opisina, may dignidad, mas mataas pa nga ang dignidad ng Vice President kaysa House of Representatives. Ngayon, minsan, kahit ganun pa man ang isyu, umatin na si Sara. O bakit hindi naman nila tinanong nung nandoon na? Kagaya sa mga pulis, sa mga colonel na military colonels, sila Chica at saka si Nolasco. Nandoon, bakit hindi nyo tinanong? At doon nag-aantay lang. Hindi nyo tinanong. Patungkol sa kung saan napunta ang pera. Dahil natakot kayo, sinabi ng mga military, huwag niyong galawin kasi sikreto na ng military yan. Kita mo? So yan, bahala na kayo mag-ano. Pero mas gusto ko matuloy kagad ang impeachment para magkaalam-alaman na kung talaga bang guilty o hindi. Yan lamang ang aking. Para maihambing natin sa South Korea na ang problema lang sa atin ay politiko ang magdidesisyon. Pero sa South Korea, mga judge mismo nagdidesisyon. Kaya hindi sila makikita na tinatawag na namumulitika lamang sa pagsintensya na guilty si President Yoon. Sa atin, kahit sino dyan, pag sinabi lang guilty si Sara, ang kakampi ni Sara, mag-ako sa politika lang yan. Pinapolitika nyo lang. Kung i-acquit naman si Sara o i-absolto, sabi naman ng kaaway ni Sara, hindi, kakampi na mga politika. Tanong, bakit pa kayo nagsampa ng impeachment na sa simula pa lang, alam nyo na political decision yan, hindi yan tinatawag na, hindi yan matatawag na totoong guilty. Natandaan nyo si Bongbong Marcos, si Miriam Santiago, at saka si Joker Arroyo sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Bakit bumuto si Bongbong Marcos, si Joker Arroyo, at saka si Miriam Santiago na not guilty si Corona? Kahit na malakas na ebidensya. Ganun po yun. Kaya siguro, dapat na matuto tayo lahat, huwag tayo maging mahinahon tayo, at ipaglaban nyo dapat ko anong tama. Hindi yun nakatingin tayo sa tao. Makasara ako, pangit yun. Kontra Sara ako, pangit yun. Kailangan ang pangyayari ang tingnan ninyo, hindi ang tao. Maka-Duterte ako, pangit yun. Maka-BBM ako, pangit yun. Yung mga tao na nakatingin sa tao, mga botante na nakatingin sa tao, kayo po, pasensya na, kayo po ang nagpasisira sa inang bayan. Kasi kung nakatingin lamang kayo sa mga gawain at mga batas na hindi dapat masuway ang batas natin at igalang lahat ang due process, ang lahat ng karapatang pantao, sana uunlad itong bayan natin. Ang problema, pag galit ka na sa tao, hindi mo natatanggapin ang katwiran dahil galit ka sa tao na yan. Nung sinabi ko ang proseso na illegal ang warrant of arrest, ang pag-aresto kay Duterte, galit kayo sa akin. Ako'y nagsasabi hindi totoo. Well, wala akong magagawa at hindi ko babaliin ang aking opinion dyan. Hanggat sa huli, mamamatay man ako, itatayo ko yung opinion na yan. Ganun lamang po aking sabihin. Kaya makinig kayo, abangan natin at kailangan hindi po tayo mahuhulog. Dapat ibago natin ang ating sarili, ang ating dignidad, ang ating dangal para magkaroon naman tayo ng totoong bansa na malaya. Magandang hapon po. Pasensya na kayo na pinutol-putol, maraming umatake sa akin. Si Margot, French word ito eh. So si Dante Reyes, mayap agat panapon, o sa mga kabalin ko, mayap agat panapon. Nicky Hador, ang totoo po, pro-US ang ousted president dahil sa China propaganda. Well, hindi ko na alam yung pro-US sa propaganda. Elmer Hamias, Scorpio, 1961, business management, consultancy services, specialized in assisting developers, contractors in their foreign loans. Okay, may kumpanya ka pala. Sige, ipopromote ko yan. Enrico Valdicantos, Romel Bengson na imbag ng Malim. Tapos, sino pang iba?
si music lover, nahihirapan naman makonvict sa Senate impeachment court si Sara hanggat mayurya ng mga senador ay kakampi ng mga Duterte. Wala tayong magagawa diyan kasi sabi ko siya political yan eh. Margox, yung kasi yung sa bag, imbestigahin sana ng Kongreso ni Beto. O tama, nag-imbestigahan sana ng Kongreso, binaito ni President Yuon. So, Michelle Rancel, mas malinaw at mas mabigat ang pananagutan ng admin ngayon. Pinirmahan niya yung national budget na ayon sa Constitution. Tama po kayo. Baboy po yung ating 2025 na budget. Tapos, Pastor Rodi Rabi, magandang hapon po. So, Pinoy PRN, Michelle Rancel, yung confidential funds ni BP Sara, in my opinion, is just politicized dahil sa kagustuhan. O nga, bakit yung confidential fund ni Marcos na 4.625 billion pesos ay hindi naman kini-question? At hindi binubusisi. Yung confidential fund ni Romualdez na pinamimigay niya sa mga congressmen ay hindi man lang binubusisi. Okay. Sino? Art Miniature, Marilo Fabian, Lerms BC, Joseph Jojo Neri, Ler Ancheta, hello po attorney, good afternoon. Kay Grim pala. Kasi malalaman nila ang pera na punta doon sa dalawang sundalo. So, yung sana tinanong yung dalawang sundalo eh. Kasi kahit siya kasi si dating Justice Antonio Carpio, nagtatanong siya bakit hindi tinanong yung dalawang sundalo. Klaro na sa lahat ng usapin ng investigasyon na nakinuha na ni Colonel Lachican at ni Colonel Lulasco. Bakit tumigil doon? Yan ang tanong ko. Sabi naman McCoy, iba ang policy sa Pilipinas pag isa kang adik, safety, ang buhay mo di ka makukulong. Yung taong walang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, siya po yung magdudusa. Okay. Ganun nga na. Lahat tayo political problem natin eh. Noy Permose, maganda talaga makinig sa vlog mo sir kasi nasa neutral commentary. Basta, neutral lang talaga ako. Jonathan, may ebidensya diretso ang money sa account. Wala po tayong ebidensya, Jonathan, na nakadiretso sa account ni Sara. Diretso lang po yon sa dalawang kernel. So, doon po natin makikita kung nakadiretso mula sa kamay ng kernel papunta kay Sara. Abangan natin ang impeachment. Kailan matapos na itong issue na yan. Si Pinoy Arin, yung mga buaya sa Kongreso matindi pa mangarap but they are acting like saints. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. At sama na ay magdasal kayo. Today is Friday, tomorrow is Saturday. Alam na natin ang gagawin. O, magbablog tayo mamaya, abangan nyo po.